Magandang tanghali po sa ating lahat at hindi na po tayo magtatagal. Tayo po ay tatayong lahat at magbabasa po ng salita ng Diyos. Usan po natin ang ating mga Bibles sa Mark chapter 14, verse 3 to 9. Pagkadyan na po kayo sa Amen. Basahin po natin ang salitan in verse 9, sabay-sabay po tayo. Verse 3, And being in Bethany in the house of Simon the leper, as he sat amid, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard, very precious. And she brake the box and poured it on his head. For it might have been sold for more than 300 pence and have been given to the poor, and they murmured against her. For ye have the poor with always, and whensoever ye will ye may do them good, but me ye have not always. Verse 9, sabay-sabay po. Verily I say unto you, wheresoever this shall gospel preach throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken of for a memorial. Let's pray. Manaming Diyos na sa langit, salamat po Panginoon sa tanghaling ito, sa pagkakabasa po ng salita. Nawa ito po ay bigay aral po sa amin bilang mananampalataya at sa buhay po namin. Isang babae na to na kung saan naglingkod po sa inyo. At dalangin po namin naman na kayo po maitaas sa araw na ito. At sa akin po, bigyan niyo po ako ng wisdom sa pangangaral po ng inyong salita. Salamat po sa mga mensahe na napakinggan po namin. Mula umaga, Sunday school, morning service, and preaching sa practice preaching. At nawa Lord, ngayon po ay humingi po ulit yung inyong gabay na maunawaan ito sa amin, na may apply din po namin sa aming pamumuhay Kristiyano. Ito po kami sa madalangin sa matamis sa Panginoon sa Diyos, sariling tagapagligtas. Amen. Amen po. At ngayong tanghali po na ito ay pag-uusapan po natin isang babae na kung saan ay siya ay pinuhusan niya ng langis ang ating Panginoon sa kanyang ulo. Bagamat, ano ba ang matututunan natin dito? Mamaya marami tayong matututunan sa kanya. May tatlong bagay tayo na matututunan sa kanyang buhay. At alam niyo po ba, minsan, di ba natin naisip na pag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, ay minsan hindi natin nabibigay yung best natin. Hindi natin nabibigyan ng halaga yung ginagawa natin sa Panginoon. So minsan, gumagawa tayo sa Panginoon, hindi natin alam kung sa Panginoon ba yung ginagawa natin. At kung minsan, nagsiserve tayo sa Panginoon, di mo napapansin sa sarili mo, para sa sarili mo pala ginagawa. But this time, pag-uusapan natin yung buhay ng isang woman na hindi po siya, wala siyang background kung saan siya galing. Ang sinabi lang dito ay woman. Pero, marami tayong matututunan sa kanya. At alam niyo po ba ang historical background ng Mark chapter 14? Ito po yung panahon na malapit na pong takipin ng ating Panginoong Hesus. Malapit na po siyang ipako sa krus. At that time po siguro, kung iaan natin yung oras, mga linggo siguro ito naganap. Kasi Tuesday magkakaroon ng Lord's Supper. Yung naganap to, siguro, di natin na kung anong araw. Basta, 2 days lang ang pagitan. Tapos, araw na, or Passover na, meron ng tinatawag na Lord's Supper na magaganap. Dito sa verse 1, makikita natin dyan. Ayan. Sabi dyan, sa verse 1, after 2 days, was the feast of the Passover,
and of unleavened bread. And the chief priests and the scribe sought how they might take him by trap and put him to death. Yan, sa Tagalog pa, pagkaraan nga ng 2 araw ay kapistahan ng Paskwa at ng mga tinapay na walang lebadura. At pinagsisikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga iskriba kung paano siya huliin, kung paano huliin ng Panginoon sa pamamagitan ng daya at siya'y maipapatay. Diba? Sapagkat sinabi nila, huwag sa kapistahan, diba? Huwag sa araw ng Lord's Supper, baka magkagulo. Baka magkagulo ang bayan. Be approve of the people. Yan. Pista ng Pasko at tinapay na walang pampaalsa, yung tinasabi natin na Lord's Supper. Kaganapang ito ay mangyari sa panahon ng Pasko ng mga Hudyo. Isang mahalagang pista na ginugunita ng pagliligtas ng Diyos sa Israel mula sa pagkalipin ng Ehipto. Alam natin ito, yung nagpahid sila ng dugo. Pinagdiriwang ang Pasko gamit ang tinapay na walang pampaalsa at ang mga punong pari at ang eskriba ay nagbabalak na dakipin ng ating Panginoong Hesus. Ngunit nag-aalangan silang gawin ito sa panahon ng pista dahil sa takot na magdudulot ng kaguluhan sa dami ng tao na nasa Jerusalem. Mismo sila, natatakot sila kasi pag nangyari ito, ay magkakagulo talaga. At dito po sa verse 3, dito na po tayo magpo-focus sa ating topic. Makikita natin dyan, nandito sila sa lugar ng Bethany, kung saan ay in being in Bethany in the house of the Simon the leper. May sakit na leper. And he sat at meat. There came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard, very precious. And she break the box and poured it on his bed. Alam niyo po ba na ang symbolism ng alabaster box ay pagka kayo po ay nalagyan ng oil nito, pagpapakita po yan na ikaw ay isang mataas, isa kang hari, isa kang priest. Sila lang yung mga binibigyan ng ganon, yung ilalagyan ng ointment. Kaya, napakatindi. Makikita natin mamaya na binarag niya yung alabaster box at ibinuhos niya sa Panginoon. And then, makikita natin dito sa point number 1 po, na makikita natin, ang title ng mensahe na ating pag-aaralan ngayon ay The Woman Sacrifice for Christ. Na kung paano nag-sacrifice yung babae ito sa paglilingkod sa Panginoon. The number 1 is, she worshiped beyond measure for Christ. Pag sinabi natin worship beyond measure for Christ is yung pagsamba na higit pa sa sukat. Pagka hindi, lagpasan siya sa sukat. Pagsambang walang hanggan. Pagsambang hindi masusukat. Ganyan yung makikita natin sa buhay ng isang babae na kung saan ay makikita natin sa kanya na hindi siya nag-alangan. Hindi siya nagdalawang isip na ibigay yung isang langis at ibuhos sa Panginoong Hesus. Dahil naniniwala siya na siya yung tagapagligtas. Na siya yung dahilan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Baga nagbigay siya ng respeto. Kapag pinuhusan ka ng ganito, pagpapakita yan ng respeto, malaki ang respeto niya sa Panginoong Hesus. Yan. Kaya nga sa Biblia, ang alabastro sa nasisidlan ay tumutukoy sa isang lalagyan kadalasang gawa sa alabastro na ginagamit upang paglagyan ng mamahaling pabango o langis. Diba sa ngayon kasi yung mga natin downy na lang Pero ito, hindi sila basta-basta, ibang klase silang pabango. Pinakamadalas itong nababanggit sa mga kwento kung saan ang babae ay nagbuhos ng mamahaling pabango kay Jesus. Tulad ng ito yung ating nabasa. At ipinapakita ng mga kwentong itong pagsamba, debosyon at minsan ay sakripisyo dahil inialay ng mga babae ang pinakamahalagang bagay nila
para sa pagpaparangal kay Jesus. Ito yung maganda dapat natin na matutunan. Makikita natin sa babaeng ito na kung paano siya naglingkod sa Panginoon. Minsan kasi tayo, ang dami pa nating question sa sarili natin. Paano maglilingkod sa Panginoon? Marami tayong dahilan, marami tayong alibay na nangyayari. Pero itong babae nito, hindi siya nagdalawang isip na paglingkuran niya ang Panginoon. Biruin mo, mamahaling pabango, magandang albatros, pero ibinigay niya yun sa Panginoon. Dahil ganun siya maglingkod sa Diyos. Paano po kaya tayo mga kapatid? Paano ba natin paglingkuran ng Panginoon? Pinaglilingkuran ba natin siya dahil may kailangan lang tayo sa Kanya? Pinaglilingkuran ba natin siya dahil gusto mo bang purihin ang pangalan niya? O pinaglilingkuran natin siya dahil mahal mo siya? Kaya nga nang sabi kanina. Diba? Kasi minsan, maraming klase ng worship. May mga wrong worship. May mga right worship. At ano ka doon? Gaya ng isang babae ito, nakita natin sa kanya. Mamaya makikita pa natin sa mga sumunod na talata. Matindi ang story nito. At may mga pinagdaanan din siya. Ayan po, makikita natin sa babae ito na talagang naglingkod siya sa Panginoon. And number 2, bilis lang. Dito tayo tatagal. Sa number 2 po, she felt discouraged in her service. Naramdaman niya din po yung tinatawag na discouragement sa paglilingkod sa Panginoon. Gaya tayo, marami tayong discouragement na dumarating sa buhay natin. Marami tayong pinagdadaanan sa buhay natin. Kung re-relate natin sa church, marami tayong discouragement sa buhay natin. Hindi lang sa buhay natin, kundi sa paligid natin, ka-churchmate natin, kapitbahay natin. Diba? Kung saan-saan man, marami tayong discouragement. At makikita natin sa verse 4, kung saan sinuway siya ng mga alagad. Ayan, makikita natin sa verse 4. And there were some that had indignation with themselves and said, why was this waste of the ointment made? Sabi ng mga disciple, bakit ganun? Nagsasayang ka ng pinakang mahal na langis, ay pinakamahal na perfume, na pabango, sinasayang mo. Ayan. Dapat po't may ilang nagalit sa kanilang mga sarili at tapos sa pagsabi, ano ang layon sa pag-aaksayan ito ng unggwento, yung pabango, sapagkat ang unggwentong ito'y may pagbibili ng mahigit sa 300 denaryo at mabibigay sa mga dukha at inupasalaan nila ang babae. Pero mo talagang nagalit sila ng discouragement. Ginawa lang naman ng babae yung tama para lang mabigyan niya ng kaluguran yung Panginoon. Pero ano ang nangyari? Sinuway siya ng mga disciple. Sinuway siya ng mga alagad. Isa sa church natin, may mga ganitong senaryo. May mga nag-discourage natin. May mga, pabibo ka, ganito ka, ganyan, bida-bida ka. Pero mga kapatid, yung babae ito, napili niya siguro, napili niya yung bagay na nadi-discourage siya. Kasi, syempre, ikaw ba naman, sabihan ka ng ganito eh. Sabihin sa'yo na, sasabihin ba naman sa'yo na ganito, mali yung ginagawa mo. Bakit mo binasag yung pabango? Napakamamahalin niya, ba't hindi mo nalang ibenta? Kikita ka pa dyan. Ganun eh. Pero hindi. Ginawa niya yun dahil may reason kung bakit niya ginawa yung mga bagay na yun. Ayan. Hindi talaga mawala ang discouragement. Kapag may ginagawa tayo sa Panginoon, maraming nakatingin sa atin. Maraming mag-i-discourage sa atin na, ba't ka ba nagpapatuloy? Pa-Bible ka pa, wala naman nagbabago sa buhay mo. Kaya ka nga nagbabible kasi gusto mo magbago. Gusto mo ng changes. Kaso nga lang, ang nagiging mindset natin, ang ginagawa natin, nag-aaral tayo ng Bible, pag alis natin, wala na. Diba? Hindi natin na ipapamuhay. Di katulad nitong isang babae nito,
Na-feel man niya ma-discourage, pero mamaya makikita natin na may isa talagang mag-i-encourage sa atin. Na isang reason kung bakit mo kailangan magpatuloy. Kapag may ginagawa tayo sa Panginoon, marami nakatingin sa atin. Pero ang tanong, yung ginagawa ba natin sa Panginoon ay nakakalugod pa to sa Kanya? Kasi minsan, may mga ginagawa tayo sa Panginoon, na minsan, akala natin tama, yung pala'y mali. Akala natin, makakalugod na sa Panginoon, yung pala hindi. Diba? Sa verse 6, sa verse 6, makikita natin dito na sinuway sila ni Jesus. Ito yun, na ang Panginoong Jesus, siya yung magbibigay, encourage natin. Diba? Which is, ando din yung mga ginagamit niya, yung pastor, mga leader, diba? Makikita natin dito na sinuway sila ng Panginoong Jesus. Bakit yung sila kailangan sabihin na ganyan? Diba? Sinuway ng Panginoong Jesus. Makikita natin sa verse 6, and Jesus said, let her alone. Pabayaan mo siya. Bakit mo siya binabagabag? Mabuting gawa ang ginawa niya sa akin. Diba? Makikita natin dito na yung ginawa ng babaeng ito, napakaganda ng ginawa niya sa Panginoon. Pero mo, napakamamahalin. Minsan, kaya ba natin isacrifice yung trabaho natin para lang maglingkod sa Panginoon? Kaya ba natin isacrifice yung double pay para lang magsimba ng linggo? Diba? Pero ito, kahit mahal pa yung binasag niya, pero yung binasag pa niya, pwede niya namang hindi basagin eh. Pwede niya namang ibuhos na lang eh. Pwede niya pa rin mapakinabangan. Pero ginawa niya yun kasi mataas ang tingin niya sa Panginoong Jesus. Kaya niya yung ginawa. Kasi nga, pagpapakita yun na yung Panginoong Jesus, kasi mamamatay na siya neto eh. Ito na yung time ng dadakitin na siya, alam na ng Panginoong Jesus eh. Pero ginawa ng babae, binigay niya yung best niya. Kaya minsan, di natin alam, nabibigay ba talaga natin yung best natin sa Panginoon? Diba? Kaya yung Panginoong Jesus, natuwa siya sa babae. Yan, ngunit sinabi ni Jesus, ayaan niyo siya. Bakit niyo siya ginugulo? Isang mabuting gawa ang ginawa niya sa akin. Diba? Makikita natin dito yung ipinagtanggol ni Jesus yung babae. Diba? Nang pinuna niya siya ng iba, agad siyang ipinagtanggol ni Jesus. Ipinakita niya na mali ang pag-uusga ng mga tao sa kanya. Kaya nga mga kapatid, pag alam mo nasa tama ka, ipag-pray mo na lang. Kung hindi mo na, pagka may mga bagay ka na ginagawa sa Panginoon, ipasa Diyos mo. May mga discouragement man na dumarating sa buhay mo, ipasa Diyos mo. Tignan mo dito. Anong ginawa ng Panginoong Jesus? Hindi naman kumilos yung babae. Ang kumilos yung Panginoon. Sinaway niya yung mga alagad. Bakit kayo ganyan? Diba? Nakikita natin dito na ang Panginoon, kahit mahirapan ka, kahit nasasaktan ka, broken ka, yung Diyos, tutulungan ka niyang maging fix ulit. Maging maayos ulit. Kaya pinunan niya yung mga alagad. Nang pinuna siya ng iba, agad siya pinagtanggol ni Jesus, pinakita niya na mali ang panguhusga ng mga tao sa kanya. Pag ikaw nakatayo ka sa tama, ipapakita ng Diyos yung nararapat. Gaya ng ginawa ng isang babae. Tinawag ni Jesus na mabuting gawa ang kanyang ginawa. Ibig sabihin, ang kanyang pagkilos ay kalugod-lugod sa Panginoon. Lalo na kapag tama yung puso natin. Si Jesus ay tumitingin sa intensyon ng babae na ang kanyang puso ay totoong pagsamba sa Panginoon. Yan. Pagpapatunay na mahalaga ang taus-pusong pagsamba. Tinuturuan din tayo ni Jesus na ang tunay na pagsamba, kahit hindi maintindihan ng iba, ay mahalaga, pinapahalagaan natin yung gawain ng Panginoon. Diba? Ito maganda to. Tinuturuan tayo ni Jesus na ang tunay na pagsamba,
Kahit hindi maintindihan ng iba. Minsan hindi talaga tayo naiintindihan ng iba. Di nila alam yung ginagawa natin. Bakit ka ba nag-Bible school? Wala kang pera dyan. Bakit ka ba nag-ministry? Walang pera dyan. Pero itong babae na ito, kahit mahal nga yung ungwento, kahit mahal yung perfume na yun, di ba? Ginawa niya yun kasi yun yung nararapat na paglilingkod sa Panginoon. Yan. Pinakita ni Jesus na ang tunay na pagsamba kahit sa simpleng kilos ay may kahulugan at hindi kailanman sayang sa paningin ng Diyos. Kaya nga minsan mga kapatid, sinasabi mo minsan, ay di ko kaya to. Ay, nahihirapan ako sa ministry na to. Sila lang naman yung magaling eh. Sila lang naman magaling ka kasi kumanta, kaya ka ganyan magano. Huwag mo na ako i-ano sa sarili mo. Yung mga ganyan tayong pag-iisip. Pero ito, makikita natin dito na kahit maliit man yan, pinagkatiwalaan ka sa maliit na ministeryo, pahalagahan natin. Ayan, sa verse 7 din, makikita natin dito yung sapagkat ang mga dukha ay laging nasa inyo. Ayan. For ye have the poor with you always, and whensoever ye will, ye may do them good, but me ye have not always. Sapagkat ang dukha ay laging nasa inyo, kailanman ay maaari ninyo silang gawa ng mabuti. Ngunit ako'y hindi laging nasa inyo. Ito na yung time na nagpaalam na ang Panginoon. Ayan, hindi binaliwala ni Jesus ang pagtulong sa mahihirap. Inamin niya ang pagtulong sa kapwa, lalo na sa mahihirap, ay mahalaga at dapat ginagawa palagi. Lagi silang naroon kaya maraming pagkakataon na tumulong. Binibigyan din niya ang kahalagahan ng sandali. Malapit nang mamatay si Jesus nung time na to. Ang kanyang pisikal na presensya ay panandalian lamang. Napagtanto ng babae ang espesyal sa sandaling pinakita ng kanyang pagmamahal. Kaya mahalaga po mga kapatid yung pagsamba natin sa ating Panginoon. Ang babae ay kumilos sa tamang oras upang parangalan si Jesus. Itinuturo ni Jesus dito na ang pagsamba at debosyon, lalo na sa mga mahalagang sandali, ay malalim na kahulugan. Kaya yung pangatlo po na matututunan natin sa babae ito, she made it a worthy act for Christ. Ginawa niya itong karapat-dapat na paglilingkod kay Kristo. Yan. Yung paglilingkod niya hindi na masukat. Kasi biruin mo, sinacrifice. Ang ganda ng binigay niya. Sinira niya pa para lang sa gawain ng Panginoon. Diba, kumbaga, pangalawa, may mga dumating man ng mga discouragement, nagpatuloy pa rin siya. Kasi alam niyang ang Panginoon yung mag-encourage sa kanya. And then yung pangatlo, she made it a worthy act of service for Christ. Ginawa niya itong karapat-dapat na paglilingkod kay Kristo. Kaya minsan mga kapatid, kung may ginagawa tayo sa Panginoon, gawin natin yung karapat-dapat. Gawin natin yung para sa Panginoon. Ginawa niya ang kanyang makakaya, pinahiran niya ang katawan ng ating Panginoon bilang pagganda sa kanyang pagkamatay. Na makikita natin doon sa verse 8, makikita natin yan, she had done what she could. She is come aforehand to anoint my body to the burying. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Magpauna siya na pahira ng katawan ko sa paglilibing sa akin. Pero mo, nauna na siya kasi ito na yung time na malapit nang mamatay ang Panginoon. At pinapahalagaan ng Diyos ang taus-pusong pagsisikap. Hindi inaasahan ng Diyos ang sobra-sobra, kundi ang tapat na pagbibigay ng abot kaya natin. Hindi kailangan ng Diyos kung mayaman ka, marami kang pera. O, ako nagpaano niyan, ako nag-provide niyan. Sa nagiging ganun yung attitude natin. Pero tandaan niyo mga kapatid, ang Panginoon hindi siya tumitingin sa kung ano yung katayuan mo ngayon. Tumitingin siya kung ano yung kalagayan ng puso mo. Ganyan ang Diyos pagdating sa pagbibigay natin sa Panginoon. May spiritual na pagkaunawa ang babae. Maaaring hindi niya lubos na nauunawaan, ngunit ang kanyang ginawa ay paghahanda sa paglibing ni Jesus. Ginamit ng Diyos ang kanyang pagsamba sa makalangit na layunin.
makikita din natin dito yung kanyang pagsasakripisyo ay napakahalaga. Diba? Ang kanyang mamahaling handog ay isang simbolo ng kanyang pagmamahal at debosyon. Kaya mga kapatid tayo, may mga bagay tayo na ginagawa sa Panginoon. Maliit man yan o malaki, paggamit natin sa Panginoon. Kaya nga tayo sa maliit na bagay pa lang, hindi na tayo mapagkatiwalaan. Paano pa tayo pagkakatiwalaan sa malaking bagay? Diba? Ayun yung mahirap sa atin pagka hindi natin nagawa yung mga ganong pagkakataon. At dito sa verse 9, makikita natin dito, yung ginawa talaga ng babaeng ito ay naging karapat-dapat yung paglilingkod sa Panginoon. And hindi malilimutan ang kanyang kwento. Pinangako ni Jesus na kahit saan ipangaral ang Ebanghelyo. Sa verse 9, makikita natin dyan, ang ginawa ng babaeng ito ay babanggitin din. Kaya yung babaeng ito ay nagkaroon din siya ng tinatawag na magsumbiling din siya. Pumayo din siya. Pinahalagaan ng Diyos ang tunay na pagsamba. Ang ginawa ng babae ay hindi para sa pansin ng tao. Ngunit, itinampok ito ni Jesus bilang halimbawa ng tunay na debosyon. Ayan. Kaya napakaganda po ng istorya po na ito. Kung saan ay makikita natin na yung babaeng ito, yung pagsasakripisyo niya sa Panginoon, yung paglilingkod niya sa Panginoon, hindi niya ito ginawa para sa sarili niya, kundi ginawa niya ito para sa ikalulugod ng pangalan ng Panginoong Jesus. At para din, matupad din yung gagawin ng ating Panginoong Jesucristo. At may tatlong bagay tayo sa ating conclusion. Makikita natin dito yung dapat pinapahalagahan natin ang tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Pangalawa, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon kahit mahirap. Diba? Kaya nga, mahalaga mga kapatid, na tayo yung magpalakasan. Hindi laging si pastor yung magpapalakas sa atin. Yung sarili natin at tayo mga magkakapatid sa Panginoon. Kung minsan may mga alitan, normal sa pamilya, may away, may hindi pagkakaunawaan, may mga ganyan talagang pagkakataon. Pero, darating din ang panahon, i-encourage tayo ng Panginoong Jesus. Kaya nito, na kailangan natin na magpalakasan sa Panginoon. Kahit mahirap, kahit maraming discouragement. Diba? Pangatlo, ang tunay na pagmamahal kay Jesus ay hindi malilimutan. Sabihin, kailangan yung pagmamahal natin, pagmamahal sa atin ng Panginoon, grabe. Yung kanta pa lang na To Rescue a Sinner Like Me, napakaganda po nun. Iniwan niya yung kagandahan ng langit para i-rescue niya tayo sa impyerno. Kasi mapunta tayo ng impyerno. Ginawa niya yun dahil mahal niya tayo. Diba? Kaya po mga kapatid, gayahin natin itong isang babae. Yung paglilingkod niya sa Panginoon, hindi na masukat, kundi talagang binigay niya yung best niya sa Panginoon. Dumating man yung mga discouragement sa kanya, nagpatuloy pa rin siya. Kasi, the best encourager na maano nating mga Kristiyano ay walang iba kundi yung Panginoong Jesus. And the last is, she made it a worthy act for Christ. Ginawa niya itong karapat-dapat na paglilingkod kay Kristo. Kaya, ang title po namin sa is Woman Sacrifice for Christ. Tayo po tumayong lahat, tayo po yung mananalo. Ama namin Diyos na nasa langit, salamat po Panginoon sa mensahe po na napakinggan po namin sa buhay ng isang babaeng ito na kung saan ay nakitaan po namin ang kanyang paglilingkod. Nakita po namin na grabe yung paglilingkod niya sa inyo at ginawa niya ito dahil para bigyan ng kaluguran ng iyong pangalan. At nawa Lord, tulungan niyo po kami sa mga gagawin po namin ngayong araw na ito at sa mga darating po na linggo at sa amin din pong camp.
bless niyo po ito at provide nyo rin po yung mga pangangailangan. At ingatan niyo po kami sa akin pagsamantala pag-iwa-iwalay. At sa Bible School din po, seminary sa mga mag-aaral, kundi po sa mga professor. Salamat po, Ama, sa mensahe na aming natutunan. Salamat po sa paalala niyo po sa amin. Ito po ang sa mananangin sa matamis sa Panginoon sa amin Diyos at sa sarili na kapagligtas. Amen.